Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father B. Ngayon po ay araw ng Huwebes, sa ikawalong linggo sa karaniwang panahon. At sa ating pagninilay sa araw na ito, magandang gamitin ang dalawang pagbasa. Una, mula sa Ebanghelyo. Isang napakagandang tanong ang nagmula kay Jesus. Ano ang ibig mong gawin ko sa iyo? Ano ang gusto mo? At para sa bulag, bulag man na matatawag, madilim man ang kanyang mundo, malinaw naman kung ano ang kanyang gusto. Ibig ko po sanang makakita. Si Jesus, ang nakita niya dito sa bulag na ito na nagsisigaw at gustong makalapit sa kanya ay ang matinding pananampalataya. Kaya agad-agad sinabi ni Jesus sa kanya, ibig ko gumaling ka. Ibig ko makakita ka. At noon ding mga sandaling iyon, nakakita ang bulag. At ang sabi ng Ebanghelyo, pagkatapos noon, siya'y sumunod kay Jesus. Kaya napakaganda itong pangyayaring ito para sa isang dating bulag. Mismong si Jesus ang nagtanong sa kanya, ano ang ibig mong gawin ko sa iyo ngayon? Sa unang pagbasa, baliktarin naman natin kung sa Ebanghelyo ang nagtanong ay si Jesus, ano ang ibig mo na gawin ko sa iyo ngayon? Dito sa Ebanghelyo, paano kaya kung tayo naman ang lalapit sa Diyos sa pananalangin at tayo naman ang magtatanong, Lord, ano po ba ang gusto mong gawin ko sa buhay ko ngayon? Kakaiba, kasi sa pananalangin natin, nasanay tayo na tayo ang humihingi. Tayo ang nagre-request. Tayo ang halos gumagawa ng lahat ng alam nating pwedeng gawin para ibigay ng Diyos ang ating hinihingi. Kaya nga yung iba, di ba, nagnonobena, nagsasakripisyo, nagpipilgrimage, meron pa nga dati, lumalakad ng paluhod mula sa harap ng simbahan hanggang sa altar para ilapit sa Diyos ang kanyang kahilingan. Sa unang pagbasa, kapag babaliktarin natin ang tanong mula sa Ebanghelyo, Lord, ano po ba ang gusto mong gawin ko sa buhay ko ngayon? At napakaganda ng sinasabi sa unang pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Sabi dito, mamuhay kayo ng maayos sa gitna ng mga walang pananampalataya. Ipinapakiusap ko sa inyo, talikdan na ninyo ang masasamang hilig ng katawan. Ito yung napakagandang kagustuhan ng Diyos na sana seryoso nating gawin. Gusto ko sana mamuhay ka ng maayos sa gitna ng mga walang pananampalataya. Iba na ang mundo ngayon. Iba na ang lipunan natin ngayon. Napakalaki ng pagkakaiba sa mundong
kinalakhan mo noon. Ibang-iba na ang mundo ngayon. Sa paglitaw ng makabagong teknolohiya, sa napakaraming mga gadgets at iba't ibang pamamaraan ng makabagong teknolohiya, napakadali ang bumitaw sa Diyos. Napakadali ang magkasala. Kaya kung tatanungin mo ako, ano ang gusto kong gawin mo sa buhay mo ngayon? Ito sana ang gusto ko. Mamuhay ka ng maayos sa gitna ng kawalang pananampalataya. Mamuhay ka ayon sa inaasahan ko sa iyo. Talikuran mo na ang masasamang hilig ng katawan at mag-alay ng sakripisyo bilang pagpupuri sa akin. Kung iyan yung sinasabi sa unang pagbasa na nais ng Diyos na gawin natin sa buhay natin ngayon, handa ba tayo na sundin ang kanyang kagustuhan? Amen.